Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na malamang ito raw ay ang secret treasure chamber ng ancient vampire. Kapag kinuha niya ang lahat ng mga narito tiyak na mas lalo pa itong manggagalaiti sa kanya. Ganun pa man sa dami ng mga power crystal na ito mapupunan na ang gap na kinakailangan niya upang maabot ang Tianxian realm. At kapag nangyari yun kahit na 10 mga ancient vampire pa ang makaharap niya kayang-kaya niya na itong durugan at inutusan ang dalawa na kunin ang lahat ng mga nandito walang ititira. Makalipas ang 3 araw sa isang partikular na mansyon ay sinabi ni Kuroki sa kanyang isip na sa kasalukuyan ay nagre-refine ang kanyang master ng mga divine artifacts. Nang may mapansin siyang isang spy agad na pinugutan ng ulo idinagdag sa kanyang isip na ang mga scouts na ito ay mas lalo pang nagiging annoying. Pagod na raw siya sa kakapatay sa mga ito. Sinabi ni Shu na ang kanilang master ay nagre-refine ng isang item na mayroong kakayahang wasakin ng isang buong syudad, no wonder na ang mga bansa sa buong mundo ay nangangamba. Sinabi ni Kuroki na umaasa siyang matatapos na ng kanilang master ang ginagawa nito sa lalong madaling panahon, dahil hindi na raw siya magugulat kung bigla na lang sumulpot sa pinto ang buong European forces. Sa loob naman ng isang silid ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa loob ng 3 araw at gabi ay nakonsume na nito ang halos lahat ng mga bagay na nasa treasure vault, at sa wakas papunta na siya sa critical moment. Pasigaw niyang ini-recite ang isang incantation na gather ang 9 divine thunders sa kinaroroonan niya na siyang ikinagulat ng dalawa, lumipad si Chen Fan sa wakas natapos na raw siya, ang kanyang Dharma artifact ay yayanig sa buong mundo. Nag-release ng pure lightning ang artifact idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na ang seal na ito ay nilikha niya base sa Thunder Seal ng Heavenly Master Sect at kombinasyon ng 7 hanggang 8 artifact ng bawat kategorya. Ang specialty nito ay ang pag-control sa 5 elements ng Thunder, kaya tatawagan niya itong 5 Thunder Seal. Ganun pa man ang patungkol sa bagay na ito ay umabot na maging sa Amerika at ngayon ay natanggap na ni Sparrow ang impormasyon. Ano sambit niya ang pag-refine daw na ito ni Chen Baixuan ng isang Dharma artifact ay paglabag sa international law. Ayon pa sa impormasyon na natanggap niya ngayon nakapagdesisyon na ang Amerika na gamitin ang kanilang mga God Battling Armor, at inihanda ang kanilang God Killing Tactical Unit upang ipapatay si Chen Baixuan. Oo, tugon naman ni Advisor Yu at ito raw ay pinangalanan nilang Bahedang Plan habang si Anya naman ay tumungo sa Europe kasama ang kanyang assistant at paglipad nila ay agad silang sinalubong ni Chen Fan. Habungad ni Anya ang akala niya raw ay nagsisinungaling lang sila, ngunit totoo raw pala talagang narito ito sa Europe. Sister Ann sambit naman ni Chen Fan ina-assume niya raw na ang pagpunta nito rito ay upang magbenta ng Vitality Serum sa European markets. Of course tugon naman ni Anya ngunit hindi raw siya pumunta ng mag-isa, isinama niya ang elite team ng Baekhyun sect dumaan lang siya rito dahil nang biglang sumabat ang isang babae nagsabing ni-reject ng European government ang kanilang request, binlacklist nila ang Vitality Serum sinasabing ito raw ay nakakasama sa kalusugan ng mga tao iyon daw ay napaka-ridiculous. Ipinakilala naman ito ni Anya bilang si Ai Jinki, ang kanyang assistant. Sa loob ng kotse ay tinanong ni Anya si Chen Fan kung bakit narito ito sa Europe, at sumagot naman si Chen Fan na upang pumatay. Sister Ann dagdag niya pa wag daw itong mag-alala, ang mga iyon ay sasang-ayon na sa kanilang kondisyon sa pagkakataong ito. Mr. Chen sabat naman ni Miss ay kahit na gaano pa raw ito kamahalagang tao sa kanilang bansa, ang European Union ay binubuo ng 12-dosenang bansa na mga superpower sa international community ngunit sinabi lang ni Chen Fan na maiintindihan din ito pagdating ng araw. May inilabas na sobre si Anya nagsabing siya raw ay inimbita ng mga CEO ng ilang bangko at leaders ng ilang major families para sa isang banquet na gaganapin sa Windsor Palace sasama daw ba ito sa kanya, sure tugon naman ni Chen Fan. Idinagdag ni Anya na ang mga major families na ito ay nagho-hold ng great importance sa finance industry, habang ang ilang mga malalaking bangko naman dito ay sinusuportahan ng mga tao ng iba't ibang lahi mayroong napakalaking potensyal kaya kung gusto nilang makapasok sa EU market, kailangan daw nilang makuha ang suporta ng mga ito.
Ganun pa man ang mga matatandang organisasyon na ito raw ay mayroong hindi kapani-paniwalang katusuhan at kasakiman, kaya mahihirapan silang kumbansihin ang mga ito kailangan nilang mag-offer ng isang bagay na hindi matatanggihan ng mga ito. Sister, wag kang mag-alala, tugon ni Chen Fan, narito raw siya upang tulungan ito. Makikita ang reaksyon ni Anya, at lumipat ang eksena sa entrance ng Windsor Palace kung saan inimbitahan silang pumasok ng mga babaeng receiver. My dear Anne, bungad ng isang matandang lalaki pagpasok nila, sa wakas dumating na raw ito. Ipinakilala naman ito ni Anya sa ating bida, ito raw ay si Viscount York, ang president ng Royal Bank ng Scotland. Nagtanong naman si Viscount York kung sino itong gentleman na kasama ni Anya, at sumagot si Anya na ito ay si Chen Fan, ang kanyang kapatid. At tugon ni Viscount York, so ito raw ba ang Mr. Chen Fan ng East, at ipinakilala ang kanyang mga kasamahan. Ang isang ito raw na nakatalikod ng bahagya ay si Mr. Earl Downey, member ng House of Lords. Ang nasa gitna naman ay si Mr. Kirk, ang Deputy Director ng kanilang Economics and Industrial Affairs, habang ang isa naman ay si Sir Brad, ang President ng Bank of London. Hasambit ni Mr. Earl Baekhyun Corp ang Asian company na nagdevelop ng Vitality Serum, o tugon naman ni Anya. Mr. Kirk, dagdag ni Mr. Earl, siya nga raw pala, naalala niya rong ang Ministry ng Economics and Industrial Affairs ay nagpasa ng resolusyon patungkol sa pagbabawal sa Vitality Serum na makapasok sa kanilang market, o tugon naman ni Mr. Kirk. Nakahanap daw sila ng hormone mula sa Vitality Serum na nakakapinsala sa katawan ng isang tao, ang excessive na paggamit nito ay maaaring makapagdulot ng cardiac arrest. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, absolutely ang Vitality Serum ay harmless, ang walang hiyang mga politicians na ito ay nagsisinungaling. Miss Anya, dagdag ni Mr. Earl, kung ito raw ay makikipag-collaborate sa Kant Pharmaceuticals upang mag-produce ng bago at harmless na Vitality Serum, maaari daw nila itong i-consider. Hasambit naman ni Anya sa kanyang isip, tiyak na ang Kant Pharmaceuticals na ito ay nasa ilalim ng control ng Mr. Earl Downey na ito. Sumabat si Miss I na ang Vitality Serum ay ang kanilang main product, kaya hindi raw nila i-consider na makipag-collaborate sa ibang mga company. What a pity, saad ni Mr. Earl, at umalis na. Miss Anya, sambit ni Viscount York, kung gusto raw nitong mag-open up sa European markets, kailangan daw nitong matutong mag-compromise. My old friend, tugon ni Anya, kailangan daw nitong maintindihan na hindi nila maaaring i-handover ang formula ng Vitality Serum, at nagtanong naman si Miss I kung gusto ba nitong mag-cut in. Sumagot si Viscount York na hindi pera ang issue rito, ang effects ng Vitality Serum ay napakalakas, kaya once na makapasok ito sa European markets, tiyak na ito ay magdudulot ng devastating impact sa libu-libong pharmaceutical company sa kabuuan ng Europe. Ang kalaban nila rito ay ang buong European pharmaceutical industry. Hindi nakaimik si Anya, idinagdag ni Viscount York na kung hindi ito makikipag-compromise sa mga ito, gagawin ng mga ito ang lahat upang mapigilan lang sila. Ang kanilang distinguished guest ay darating na maya-maya, kung makukuha nila ang suporta nito, mayroong pag-asa na makumbinsi nila ang mga opisyal ng European Union. Distinguished guest, sino, tanong ni Anya, ngunit sumagot lang si Viscount York na malalaman niya rin ito maya-maya. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang tinutukoy ni Viscount York, si Mr. Lance. Binati si Mr. Lance ni Viscount York at ng iba pa, congratulations. Ang congressman daw na sinusuportahan nito ay na-elect na ngayon bilang governor. Napatanong naman si Anya kung sino ito. Sumagot si Viscount York na ito raw ay si Eddie Lance, ang kasalukuyang president ng American Golf Association. Hatugon naman ni Anya, ang ibig daw ba nitong sabihin ay ang Lance family ng United States, nang biglang nagbow si Mr. Lance sa harap ni Anya, such a beautiful lady, sambit niya, hindi raw ba kaya na ito ay ang CEO ng Baekhyun Corp? Oo Mr. Lance, tugon ni Anya. Siya nga pala, medyo naguluhan lang ako dito dahil nung nakaraan sinabing si Kyung ang CEO ng Baekhyun Corp, ganun pa man wag na lang nating isarado ang posibilidad maybe si Anya na ang pumalit. Baka, pagdaan ng waiter ay kinuha ni Mr. Lance ang dala nitong alak, nagsabing narinig niya na raw ang patungkol sa Baekhyun Corp. Ang Vitality Serum nila ay isang napakahusay na product, subalit ito ay mahirap na ipasok sa Western market nang walang suporta mula sa isang malaking organisasyon.
Nagtanong si Anya kung mayroon ba itong maibibigay na suggestions, ngunit nag-abot lang ng alak si Mr. Lance. Uminom na raw muna sila dahil after all, ito ay isang party. Napasabi si Anya sa kanyang isip na ayaw niya rong uminom ngunit sa tingin niya hindi niya ito maaaring tanggihan. Miss Anya, dagdag ni Mr. Lance, sigurado raw siyang naiintindihan nitong kailangang magkaroon ng compromise. Ang gusto niya lang ay ang uminom ito ng isang baso ng alak, ngunit ang iba ang gusto nila ay ang kunin ang buong Baekhyun Corp, kaya sino raw ba ang pipiliin ito? Alright, pag-aalangang tugon ni Anya, dahan-dahang inangat ang kanyang kamay upang kunin ang baso, nang biglang nakialam na si Chen Fan. Nagsabing ayaw ng mga ito sa Vitality Serum ngayon, ngunit soon, ang mga ito ay paiyak na pupunta sa kanya, magmamakaawang pagbentahan niya sila ng Vitality Serum. Hatugon naman ni Mr. Lance, nagtanong kung kilala niya ba ito at idinagdag sa kanyang isip na ang formula ng Vitality Serum ay ang biggest goal ng kanyang family sa ngayon. Gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang kapangyarihan upang makuha lang ang serum na ito. Ibibigay ito sa kanya ni Anya anuman ang mangyari. Sinabi ni Anya kay Chen Fan na isang baso lang naman magiging ayos lang daw siya. Hindi sister, ang tugon naman ni Chen Fan, wala raw itong kaalam-alam kung ano ang nasa kamay nito. Ganun pa man, wag daw itong mag-alala patungkol sa mga ito, ang mga ito raw ay mayayabang lang na mga old fools. Once na malaman ng mga ito ang tunay na kapangyarihan ng Vitality Serum, ang mga ito ay luluhod sa harap nila at didilaan ang kanilang mga paa upang bigyan lang nila ng serum. Idinagdag sa kanyang isip na ang sino mang kumokontrol sa Vitality Serum, ito rin ay ang may hawak sa susi ng evolution ng human race. Shut your mouth, sigaw ni Mr. Earl. Nandito pa pala, akala ko umalis na. Sinabihan si Chen Fan na ito ay nangungusap sa harap ng heir ng Lance family. Ang pangahas naman daw nitong maging ganito ka-disrespectful. Hasambit ni Chen Fan kay Mr. Lance, ni kilala daw ba nito kung sino siya, ngunit sumagot lang si Mr. Lance na iyon ay hindi niya na kailangang malaman pa, wala raw siyang pake. Nagbow sa harap ni Anya. Miss Anya, nilo-look forward niya raw ang muli nilang pagkikita. Contact na lang daw siya nito anumang oras kung sakaling magbago na ang isip nito. Umalis na, napabuntong hininga ang dalawa, at maging si Mr. Earl ay umalis na rin. Miss Anya, sambit naman ni Viscount York kung wala raw ang permission mula sa Lance family, no way raw na makakapasok ang Baekhyun Corp sa Western Market, ngunit hindi umimik si Anya, tumingin kay Chen Fan. Ilang sandali pa ay sinabi niya kay Viscount York na since sila ay hindi wini-welcome ng Western world, sisimula ng Baekhyun Corp ang kanilang operations sa kabuuan ng Western region nang walang permission ng mga ito. Hatugon ni Viscount York, ito raw ay mukhang hindi maganda. Ano raw ba kaya kung pag-isipan niya muna ito ng mabuti? Mas maiging magpatawag daw muna ito ng board meeting, ngunit sumagot lang si Anya na hindi na kailangan dahil nakagawa na ng desisyon ang kanilang president. Sabay tingin kay Chen Fan. Ilang sandali makalipas ang gabing iyon ay makikita ang pagkagulat ng dalawa sa kanilang narinig. Seriously, sambit ni Chen Fan habang hawak ang isang tablet. Ang mga high-level officials daw ng European Union ay sumang-ayon na sa desisyon na hayaang mag-expand ang kanilang Baekhyun Corp dito, at ang kanilang Baekhyun Corp ay papasok sa mainstream market nang mayroong exemption mula sa lahat ng mga tax. Ngunit tugon ni Miss ay ngunit ito raw ay too good to be true. Paano naman daw ang patungkol sa mga pharmaceutical companies na iyon? Sumagot si Chen Fan na ang mga iyon ay ilang mga maliliit lang na mga companies, hindi nila mababago ang desisyon na ginawa ng buong European Union. Nagtanong si Anya kung paano naman ang patungkol sa Lance family, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay hindi Amerika, walang kapangyarihan ang mga iyon dito. Ibebenta nila ang kanilang Vitality Serum dito, ngunit palalabnuin nila ito ng 2 ulit at mag-charge sila sa mga ito ng 10 ulit pagdating sa domestic price, at titingnan nila kung gaano katindi ang gagawin ng mga ito makabili lang sa kanilang Vitality Serum. Good idea, sambit ni Anya na papigil ng tawa, at lumipat ang eksena sa isang luxurious villa kung saan makikitang magkasama si Mr. Lance, Viscount York, at Mr. Earl. Inangat ni Mr. Lance ang kanyang baso at nagsabing ang Chinese girl na iyon ay hindi na magtatagal dahil ang mawala sa kanila ang Western market katumbas lang ng pagkawala ng kanilang future. Congratulations Mr. Lance, bati ni Mr. Earl. Kung ganun, kukunin daw ba nito ang formula pati na yung babae? Nang biglang nagring ang phone ni Mr. Lance, teka lang, sambit niya, excuse daw muna nila siya saglit, sabay extend ng kamay upang kunin ang kanyang phone.
Ano sigaw niya nang marinig ang nasa kabilang linya pumayag ang European Union na makapasok ang Baekhyun Corp. Paano yun naging posible patanong na sambit ng isa, sinabi ni Mr. Lance na ang European Union ay hinding-hindi magsasubmit sa China tiyak na mayroon dong nangyaring hindi niya alam. Mr. Clare hindi raw ba't nangako ito sa kanya na hindi hahayaan ng EU na makapasok ang Baekhyun Corp sa European market? Oo, tugon ni Mr. Clare mula sa kabilang linya, nangako raw siya ngunit hindi naman daw nito sinabi sa kanya na si Chen Baekhyun pala ang nasa likod ng Baekhyun Corp. Chen Baekhyun patanong na pasigaw na sambit naman ni Mr. Earl na patayo. Idinagdag ni Mr. Clare sa kabilang linya na nagbigay ng kondisyon si Chen Baekhyun sa European Union na aalis siya sa Europe kapag kahinayaan nilang makapasok sa European market ang Baekhyun Corp, kaya agad itong tinanggap ng mga union leaders nang walang anumang objections. Kaya Mr. Lance, wini-warningan niya raw ito, wag nitong i-offend ang Baekhyun Corp at pinatay na ni Mr. Lance ang tawag sa inis. Chen Baekhyun sambit niya maaaring ito raw ay makapangyarihan ngunit hindi nito kontrolado ang mundo. At makalipas ang 3 araw ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang naruroon si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na sa nagdaang ilang araw ang Baekhyun Corp ay nakipag-sign na ng agreement sa European Union. Sa tingin niya ay oras na upang umalis siya sa lugar na ito nang may napansin siyang presensya, so pumunta raw pala ito, mapag-aalamang ito pala ay si Mr. Lance. Mr. Chen bungad niya narito raw siya upang humingi ng tawad patungkol sa rudeness na inasal niya nung nakaraan. Sumagot si Chen Fan na kalimutan na nito ang patungkol doon, nagbuntong hiningahay sambit niya sa kanyang isip, isa na namang langgam. Hindi saad ni Mr. Lance masyado raw siyang naging disrespectful nung nakaraan na offend niya raw ito at si Miss Anya. O tugon ni Chen Fan, at ano naman daw ba ang gagawin nito bilang apology? Sumagot si Mr. Lance na gusto niya raw itong i-entertain doon sa Queen Victoria Hotel, pakiusap sumama raw ito sa kanya. Alright, tugon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kahit na anong conspiracy pa man daw ang binabalak nito, ito ay walang silbi sa harap ng lubos na kapangyarihan. Mula doon ay makikitang tumungo na sila sa Queen Victoria Hotel na nakatayo sa gilid ng Thames River, lula ng magkaibang sasakyan nang biglang mayroong tumamang rocket sa kotseng sinasakyan ni Chen Fan. Sumabog, makikitang ang dalawang langgam pala na ito ang may kagagawan. Napatanong ang babae kung patay na ba ito, sinabi ng lalaki na ito ay isang special rocket launcher na filled ng Type 1 God-killing rockets. Kahit na ang isang God pa ay hindi makakasurvive mula sa direct hit ng baby na ito. Sinabi ng babae na ngunit tiyak na ang Chen Baekhyun daw na ito ay hindi isang ordinaryong God. Otherwise hindi ang God-killing unit ang ipapagawa sa bagay na ito, ngunit nagulantang ang babae nang marinig niya ang boses ni Chen Fan mula sa kanyang likod. God-killing unit, patanong na sambit ni Chen Fan, ito raw ba ang kanilang code name? Agad na sumugod ang babae gamit ang isang dagger, mukhang binabalak ng lalaki na ihampas kay Chen Fan ang rocket launcher. Ngunit sinalulang ito ni Chen Fan sabay cast ng isang spell. Hinuli ang babae, nagsabing ng ahas ang mga itong atakehin siya, ang mga ito ay mga napaka-pathetic. Nag-transform ang babae, kumawala tumawa. At nag-transform na rin ang lalaki, nag-flex sa harap ni Chen Fan habang umatake naman ang babae, ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, nag-flick, tumilapon pabalik ang babae, basag ang braso, napasigaw. Sumugod ang lalaki, susuntok, ngunit sinalubong lang din ito ng suntok ni Chen Fan. Tumilapon habang bumangon naman ang babae, bumalik na sa dati niyang anyo. Hasambit naman ni Chen Fan, siguro naman hindi ganoon katanga ang mga ito upang atakihin siya ng sila lang, ano nasaan na raw ba ang iba nagtatago sa kung saan upang i-ambush siya. Hahatugon naman ng babae, makikita raw nito ang mga iyon maya-maya lang nang biglang may napansin si Chen Fan, ano sambit niya, isang surprise attack. Makikitang ito ay isang sibat na balot ng aura. Nag-infuse ng chi si Chen Fan sa kanyang kaliwang kamay, at sinalubong ito ng isang malakas na suntok at makikitang sumibat na ang babae. Tiningnan ni Chen Fan ang sibat na patanong kung papaanong nagkaroon ng ganito ka-advance na sandata ang Earth. Lumingon saglit ang babae, na patanong sa kanyang isip kung ano ang nangyayari. Iyon daw ay isang God-killing weapon, dapat instant daw nitong mapapatay ang isang God. Paano ito napigilan ni Chen Baekhyun at pinuntahan ni Chen Fan ang pinagmulan ng atake? Pigilan siya, puntiryahin ang kanyang vital, sigaw naman ng isang individual. Nagpaulan ng bala ang malaking revolver na nasa truck at sinalubong ng isang individual na balot ng high-tech armor at kalasag si Chen Fan.
tabi sigaw ni Chen Fan sabay pakawala ng isang suntok na paatras sa impact ang individual na iupi ang kalasag. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip ang kanyang true essence ay nakapagbigay lang ng dent sa alloy na ito, nagtataka raw siya kung gaano katindi ang kaya nitong tanggapin. Well, aalamin niya raw ito ngayon nang biglang may paparating na namang sibat. Hasambit ni Chen Fan mukhang ang attacker daw ay isang soul energy master na naabot na ang God Realm umiwas sabay atake, bagsak ang isang langgam tumama sa lupa ang sibat nagburst ng matinding energy. Tumuloy na si Chen Fan upang puntahan yung attacker, found you sambit niya. O sigurado ka ba dun tanong ng lalaki, napamura si Chen Fan mayroon palang sumalubong sa kanyang dalawang sibat nagkaroon ng pagsabog, at makikita ang dalawa pa mula sa isang bundok. Sinabi ng isa na isang tao ang nagsilbing bait habang dalawa naman ang sabay na nag-deploy ng God-killing weapons. Kahit na ang isang Earth-level deity ay hindi ito mahahandle, paano pa raw kaya ang hamak lang na Chen Baixuan na ito nang biglang sumulpot si Chen Fan mula sa usok na siyang ikinagulantang ng dalawa, damsambit naman ni Chen Fan masyado raw siyang naging careless, kung hindi lang dahil sa kanyang Crimson Flame Armor na ito at sa kanyang Azure God Emperor Physique, tiyak na nasugatan na siya ng malubha. Nag-infuse ng Divine Chi lumalabas na mukhang hindi pa raw pala naging malinaw ang lahat since patuloy na umaatake sa kanya ang mga langgam na ito, kung ganun uubusin niya raw ang mga ito rito na siya namang ikinabahala ng kalbo pinagpawisan katapusan na raw nila, nagbigay ng isang slash si Chen Fan mamatay na raw ito sinubukang mag-retaliate ng kalbo, ngunit wala ring silbi. One down sambit ni Chen Fan sabay talon, hindi sambit naman ang isa ang Three Wise Men daw ay nasa panganib. Dahan-daang nag-transform Nicholas sigaw niya pupunta raw siya doon upang pigilan ang taong iyon, habang ito mag-reinforce daw ito sa God-killing unit na agad namang sinunod ni Nicholas tuluyan nang nag-transform ang isa at umalis, mapag-aalamang ang pangalan pala nito ay Clark. Alright Clark sambit ni Mr. Nicholas siguruhin daw nitong mag-ingat, inactivate na rin ang kanyang suit kasabay ng iba pa at umalis na. Nakarating na si Chen Fan sa isa pang attacker binigyan ng isang slash, nang biglang dumating si Mr. Clark. What the hell is that sambit ni Chen Fan sumugod si Mr. Clark, dahil sambit ni Chen Fan sabay pakawala ng isang suntok tumama sa dibdib ni Mr. Clark ngunit tila walang epekto na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan ito raw ay napaka-strange paano nito na-withstand ang kanyang atake. Kung ganun tanggapin niya raw ito sabay pakawala ng sunod-sunod na suntok tinanggap ni Mr. Clark na paatras tumilapon sa isang bundok, ngunit sumugod lang uli. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip ang bagay daw na nakabalot sa katawan nito, isang uri ng silver armor, ito raw ay mukhang hindi solid, tiyak ito raw ay isang uri ng liquid metal nagbigay ng isang slash na siya namang ikinabigla ni Mr. Clark damit sambit niya sa kanyang isip ito raw ba ay isang uri ng halimaw. Ang God-Killer Armor na suot niya ngayon ay ang pinaka-advanced na armor ng God-Killing Unit ngunit muntik na itong mawasak mula sa atakeng iyon. Nabahala umasang dumiretso na rito si Mr. Nicholas pagkatapos nitong makapagbigay ng reinforcement sa iba, dahil kung hindi itiyak na madudurog daw siya rito ng pinong-pino nang biglang dumating na ang hukbo ni Mr. Nicholas pinalibutan si Chen Fan. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip malamang ito na raw ang God-Killing Unit. Nagbigay ng blast ang isang weapon na nasa truck. Inactivate ni Chen Fan ang 5 Elements Thunder Seal paparating na sa kanyang direction ang isa pang God-Killing Spear nag-flash ang nakakasilaw na liwanag at makikitang naharang ni Chen Fan ang advanced na God-Killing weapon. Ito ay imposible sambit ng iba kahit na ang isang God-Killing weapon ay hindi kayang saktan ang taong ito ano na raw ba ang gagawin nila tila pagpapakamatay lang daw kung lalabanan pa nila ang taong ito. Nang biglang maririnig ang isang boses sa pamamagitan ng telepathy na slow down nila ito nang bahagya gagamit uli siya ng God-Killing Spear, kaya nagbigay na ng order si Mr. Nicholas na palibutan si Chen Fan sabay-sabay na umatake slow down nila ito anuman ang mangyari at sumugod na nga sila kasabay ni Mr. Clark. Subalit nagbigay lang ng fierce look si Chen Fan at nagsabing sa araw na ito ay ipapakita niya sa mga ito ang kapangyarihan ng isang immortal cultivator. Nagcast ng Thunder Art nagpakawala, na siyang agad na ikinasawi ng mga nahagap. Ano sambit ng iba sa kanilang pagkagulantang ano ito raw ba ay isang demon mamamatay raw silang lahat dito sinabi ng isa pa na hindi sila makakatakas hinanap ang kanyang mama humingi ng tulong. Nagcast uli ng isa pang Thunder Art si Chen Fan nagpakawala ng multiple lightning strike,
na siyang nag-annihilate sa buong God-killing unit maliban kay Mr. Clark. Tiningnan ito ni Chen Fan nagsabing turn na nito upang bisitahin ang Void, na siyang ikinabahala ni Mr. Clark nagpakawala uli ng lightning strike si Chen Fan ngunit naiwasan ito ni Mr. Clark tumalon tatakas. Ano sinusubukang tumakbo sambit ni Chen Fan iyon daw ay hindi magiging ganoon kadali inilabas ang item nag-incantate tinamaan si Mr. Clark, nang biglang may paparating na naman na God-killing spear. Hasambit naman ni Chen Fan kanina niya pa raw ito hinintay, inextend ang kanyang kaliwang kamay, dineflect naglahong parang bula at nakita na ni Chen Fan ang kinaroroonan ng attacker. Please stop pagmamakaawa naman ito raw ay isa lamang misunderstanding, ngunit nagdash lang si Chen Fan nagsabing huli na para dun nagpakawala ng isang slash wasak ang katawan ng attacker maging ang kanyang kaluluwa at itinuon uli ni Chen Fan kay Mr. Clark ang kanyang atensyon. Hindi ito maaari ito ay imposible sambit ni Mr. Clark, nagcast uli ng isa pang Thunder Art si Chen Fan nagsabing titingnan niya kung mawi-withstand din ito ang 5 Elemental Thunders nagpakawala, tinamaan si Mr. Clark ngunit ang kanyang kaliwang braso lang ang napinsala na kasibat. Hasambit ni Chen Fan ito raw ay hindi makakatakas humabol, at ilang sandali pa ay nagtakas siya ng mapansing patungo ito sa karagatan. Hasambit naman ni Chen Fan sa tingin daw ba talaga nito makakatakas ito sa pamamagitan lang ng pagdive sa dagat, at makikitang tumungo si Mr. Clark sa isang barkong pandigmo lumipad si Chen Fan sa itaas upang mag-obserba. Stop right there sigaw ng isang boses ito raw ay ang 17th Task Force 2nd Atlantic US Fleet sa ngalan ng United States Navy, binibigyan niya raw ito ng command na tumigil. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip isang buong fleet ng mga battleships, at makikitang lumuhad si Mr. Clark sa harap ng isang general. Sir bungad ng general siya raw ay ang commander ng 17th Task Force inatas ang sunduin ang hukbo nito rito nasaan na raw ba ang iba, at sumigaw naman si Mr. Clark na pinatay silang lahat ni Chen Baixun. Ano gulat na sambit naman ng general at idinagdag ni Mr. Clark na i-contact nito ang European headquarters ngayon din, sabihang mag-mobilize ng aircraft carrier fleet, nuclear submarine, at maging ang strategic bomber. Don't worry sir tugon ng general sila raw ngayon ay kasalukuyang nasa Atlantic Ocean ito ay teritoryo ng United States. Walang sino man ang mga ngahas na e-provoke sila rito. General tugon ni Mr. Clark masyado raw nitong ina-underestimate si Chen Baixun, maniwala ka sakin sir walang mga ngahas nang biglang maririnig ang pagrag-asa ng tubig patungo sa kanilang direksyon na siyang ikinabigla ng general imposible talaga raw bang mga ngahas ito na kalabanin ang US, nagbigay siya ng order na umatake wag itong hayaang makalapit at ganoon na nga ang nangyari, break sambit ni Chen Fan wasak ang isang battleship. Nagradyo ang general mayroon dong ng ahas na magdeklara ng digmaan sa US. Nagpakawala sila ng mga missiles. Ngunit sinanggalang ni Chen Fan ang mga ito gamit ang first form ng Apex Martial Arts tinawag na mga pathetic. Lumapit siya sa isang battleship nagpakawala ng isang slash, sabog. Pigilan siya sigaw ng general sa radyo pigilan daw nila ito anuman ang mangyari. Ngunit sinabi ni Mr. Clark na iyon ay imposible hindi nga raw umubra ang mga God-killing weapons sa taong iyon paano pa raw kaya ang mga hamak lang na missiles nila. Napamura ang general ngunit nagbigay lang uli ng order na umatake nagpakawala ng harpoon missile, ngunit iniwasan lang ito ni Chen Fan dumiretso sa kinaroroonan ng dalawa. Napaluhod ang general it's over sambit niya it's all over paano ito naging posible. Paano daw nito nagagawang i-oppose ang kanilang Great Motherland at pinasabog ni Chen Fan ang lahat ng mga battleship sa harap ng dalawa. Sinabi ni Chen Fan kay Mr. Clark na sinabi niya nang hindi ito makakatakas sa kanya, e-spare niya ang buhay nito yun ay kung ibibigay nito sa kanya ang armor na suot nito at sabihin sa kanya kung saan ito nanggaling. Di ko alam kung bakit gustong kunin ni Chen Fan ang armor siguro ibibigay niya sa kanyang family o kaya naman sa kanyang mga disciples. Maaari ring siya mismo ang gagamit ngunit nag-retaliate si Mr. Clark sumugod ano gusto nito ang kanyang God-killing armor, pues ito raw mismo ang kumuha mula sa kanya. With pleasure tugon naman ni Chen Fan umiwas ng bahagya sabay counter-punch sa katawan ni Mr. Clark, bagsak patungo sa barko. It's useless sambit ni Chen Fan kahit na sa kapangyarihan ng silver armor na mayroon ito ay hindi worthy na labanan siya.
Nang biglang may napansin si Chen Fan ito raw ba ay nagba-buy time, ngunit sumigaw lang si Mr. Clark na tumahimik ito at mamatay may inactivate na function ng God-killing armor. Nakaamoy si Chen Fan umatras nagsabing mukhang hindi ito maganda at makikitang nag-self-destruct si Mr. Clark nagdulot ng matinding pagsabog, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na iyon ay isang energy bomb. Hindi niya raw napansin na mayroon din itong energy bomb, at talagang handang-handa na itong pasabugan ang sarili niya. Nang biglang may napansin si Chen Fan na palutang-lutang sa tubig, interesting sambit niya ang armor ay nakasurvive sa blast, kinuha, mukhang medyo na-underestimate niya raw ang kapangyarihan nito. Habang sa kabilang dako naman ay napaiyak na lang ang general, ang kanyang 17th Task Force ay na-annihilate, 3 destroyer ang nawasak 6 na corvettes ang nawala, at mahigit sa 500 ng kanyang mga sundalo ang namatay. Mula doon ay lumipat ang eksena sa London partikular sa Prince Hotel, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na nang ahas itong atakihin siya, kaya papatayin niya ito at ang kanyang family bilang kaparusahan. Sa loob ay makikitang kausap ni Mr. Lan si Mr. McCain, nagtanong kung sigurado ba talaga ito na magiging maayos ang lahat. Huwag kang masyadong mag-alala Eddie tugon naman ni Mr. McCain magkaroon daw ito ng kahit na kaunting tiwala sa kanya, walang sino mang makakasurvive mula sa atake ni Mr. Clark at sa mga sundalo nito nang biglang nagring ang kanyang phone, sisambit niya kay Mr. Lance malamang ito raw ay isa ng good news. Ganun pa man nabasag ang kay-abangan niya nang marinig ang nasa kabilang linya, sambit niya na annihilate ang buong God-killing unit at buhay pa si Chen Baekchuan. Anong sinabi mo pasigaw na tanong naman ni Mr. Lan sabay tayo it's all over ano na raw ba ang sasabihin niya sa kanyang ama at grandfather ngayon, hindi ito maganda tugon naman ni Mr. McCain kailangan niya rong bumalik sa headquarters ngayon din upang mag-report sa director. Nang biglang may napansin si Mr. Lance anong problema tanong ni Mr. McCain, paglingon niya ay nakita niyang nakaupo na sa kanyang silya si Chen Fan. Agad siyang nagbaw Mr. Chen Baekchuan patawad sambit niya isang misunderstanding lang daw ang nangyari, ngunit sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala dahil hindi siya nandito upang patayin ito. Pinulot ni Chen Fan ang bote ng alak nagbuhos sa baso, Edilan sambit niya inimbite siya nito sa isang party at sinubukang patayin kaya sa tingin nito, ano raw ba kaya ang gagawin niya? Makikita ang reaksyon ni Mr. Lance, too bad dagdag ni Chen Fan binigyan niya pa naman ito ng tsansang mabuhay ngunit sinayang niya lang ito. Nag-flick sinunog si Mr. Lance napasigaw naging abo sinabi ni Chen Fan kay Mr. McClane na sabihin ito sa kanyang mga superiors na kung gusto nilang magsimula ng digmaan laban sa kanya sisiguruhin niyang pagsisisihan nila ito, uminom ng alak at agad na naglaho at idinagdag sa pamamagitan ng telepathy na pagdating ng araw, isa-isa niya silang bibisitahin ng personal at lumipat ang eksena sa Zhonghai partikular sa Baekhyong Pavilion. Gulat na sambit ni Master Hua Yunfeng nag-issue ng ultimatum ang United States. Sinabi ng First Elder ng Medicine Valley na sumusobra na ang US na ito ang kanilang kay-abangan ay wala ng boundary, dapat magdeklara na raw sila ng all-out war laban sa mga ito. Sumagot si Miss Jingyi na iyon ay hindi ganoon kasimple, mapag-aalamang kasalukuyan pala silang nagkakaroon ng meeting. Idinagdag ni Miss Jingyi na ang tanging magagawa lang daw nila sa ngayon ay ang umasa na ang kanilang sect master ay taglay ang kapangyarihan na katatakutan ng US. Sinabi ni Mrs. Wang Yun na walang duda raw na si Chen Fan ay makapangyarihan ngunit napaka-imposible raw na oobra ito laban sa mga nuclear weapons. Ngunit sinabi lang ni Master Hua Yunfeng na wala na silang magagawa sa ngayon kundi ang tingnan kung pinapahalagahan ba ng mga American officials ang kanilang mga buhay at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar. Oy Mr. Chen sambit ng isang general nagulat daw siya at pumunta na ito mismo rito upang mag-surrender. Salamat at hindi na sila nito pinahirapan ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi siya pumunta rito upang mag-surrender. Nandito lang siya upang magpakita sa kanila ng isang bagay na interesting, isang fireworks display. Sambit ng general narito lang ito para sa isang fireworks kung ganun bibigyan niya ng command ang kanyang mga sundalo na mag-launch ng missile. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay walang silbi sabay activate sa artifact inihagi sa ere, upang ipakita sa lahat ang tinataglay niyang lakas dumiretso sa tubig. Makikita ang reaksyon ng general at ni Mr. McCain what the hell is that sambit ng ibang mga sundalo yung nangyari anong uri ng sandata iyon.
So ano ang tingin mo sa fireworks ko? Tanong ni Chen sa general. Ano, gusto raw ba nitong magpakita pa siya ng isa pang demonstration? Hindi na kailangan, tugon naman ng general. Kung ganun, sambit ni Chen Fan, kung ganun ipadala nito ang kanyang mensahe sa kanilang mga superiors, umaasa siyang ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Lumipad at idinagdag na dahil kung hindi, personal siyang bibisita sa Washington at tinitiyak niyang hindi magiging maganda ang mangyayari. Ano, sambit ni Mr. McCain sa kanyang isip, iyon ang kanyang tunay na kapangyarihan, laban sa divine powers na mayroon ito. Ano raw ba ang panaman nila? Habang sa ibang dako naman ay pinapanood ni Sparrow ang footage ng pangyayari ngayon, duda raw siya na mangangahas pa uli na makipag-mess kay Chen Baeksu ng US. At mula doon ay bumalik na si Chen Fan sa mansyon kung saan sila nag-e-stay. Bumungad sa kanya ang tatlo. Sinabi ni Chen Fan na wag silang mag-alala na settle na ang lahat. Dumiretso, magko-cultivate daw siya sa loob ng ilang araw. Wag nilang hayaang mayroong mang-esturbo sa kanya. Sa loob ng silid ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi maaaring umasa lang siya sa 5 Elemental Thunder Seal, kailangan niyang i-improve ang kanyang cultivation level. Once na maabot niya na ang Connate Spirit Realm, magkakaroon na siya ng direct control sa Spirit Chi at ang lahat ng nation ay hindi na magiging match para sa kanya. Pagkatapos niyang bisitahin ang kanyang family sa darating na New Year, aalis siya upang maghanap ng mga resources na makakatulong sa kanya upang maabot ang Connate Spirit Realm. Tinatawag nilang God-Killing Spear ang bagay na ito, ngunit ito ay hindi isang artifact, hindi siya sigurado kung makokontrol niya ito o hindi. O teka lang, maaari niya raw itong subukang i-activate, at iyon na nga ang ginawa ni Chen Fan. O dagdag niya sa kanyang isip, ito raw ay mas makapangyarihan pa sa kanyang Sword Essence Restaurant, ngunit still ito pa rin daw ay mukhang isang sandata na gawa ng kung anong uri ng technologically advanced civilization. Certainly ang God-Killing Spear na ito ay powerful, ngunit kamusta naman daw ba ang Silver Armor? Inactivate ito ni Chen Fan. Lumipad patungo sa pader, nagdulot ng crack at butas. Hamukhang ang Silver Armor daw na ito ay maaaring makapagpadoble sa kanyang kapangyarihan, ito rin ay nakakapag-provide ng excellent protection. Hinigup niya ang dalawang item patungo sa kanyang Gordwell. Mukhang ang mga ito raw ay sapat na at least hanggang sa maabot niya ang gate ng Connate Spirit Realm at nagsimula na siyang mag-cultivate. Makalipas ang kalahating buwan ay lumipat ang eksena sa hall ng mansyon. Mr. Chen Baeksu ang bungad ni Mr. Oleg. Ayon daw sa kanilang secret agency at mga Blood Wolf Guards, lumalabas na si Black Duke ay sinusubukang gisingin ng ancestor ng vampire race. Hatugon naman ni Chen Fan ni sigurado daw ba ito na buhay pa ang ancient vampire na iyon. Sumagot si Mr. Oleg na hindi raw siya positive. Napakahabang panahon na raw mula nung huling magpakita ang ancient vampire na yun, maaaring mayroon din dong posibilidad na namatay na ito habang natutulog. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan? Well, iyon daw ay hindi na mahalaga, kung sakaling ito ay mayroong guts na lumapit o sumugod sa kanya, pupugutan niya lang ito at i-extract ang dugo nito at gagamitin niya sa paggawa ng elixir. How vicious, sambit naman ni Mr. Oleg sa kanyang isip, ang gamitin ang dugo ng isang ancient legend sa paggawa ng elixir. Sir, dagdag niya, ang ancient vampire daw na ito ay maaaring kasalukuyang natutulog sa Blood Sea ng ancient Romania. Naespatan daw nilang umaaligid doon ang Black Duke. Ano, check daw ba nila ito? Blood Sea, patanong na tugon ni Chen Fan. Nasaan daw ba ito? Sumagot si Mr. Oleg na ang Blood Sea ay matatagpuan sa kalaliman ng Carpathian Mountains ng Romania. Sinasabing minsan na itong naging capital ng Ancient Kingdom ng Romania, ngunit ito ay naging isang Scarlet Ocean sa bandang huli. Ang lugar na ito ay napakamapanganib, ang lahat ng nang-ahas na pumunta doon ay hindi na nakaalis pa ng buhay. Isa pa, ang Blood Sea ay isa sa world's 7 most dangerous places, kasabay ng Deity Burial Valley ng Kunlun, Dragon Lake ng Changbai Mountains, at Mysterious Devil's Cave ng Babylon. Ang lahat ng lugar na ito ay restricted, walang pinapahintulutang makapasok dito. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip nang marinig ang mga lugar na nabanggit. Hindi raw ba't ito rin ay ang parehong mga lugar kung saan pinaghihinalaang kinaroroonan ng Heaven's Gate? Well, bago niya raw bibisitahin ang mga lugar na ito, uuwi na muna siya upang mag-celebrate ng New Year kasama ang kanyang family at lumipad na nga pauwing China si Chen Fan. Paglipad nila sa Zhonghai International Airport ay sinalubong sila ni Mrs. Wang Yun,
Mr. Chen Kexing, Qiyong at Master Hua Yunfeng, at maging ni Master Zai. Binati ni Chen Fan si Qiyong at ang kanyang mga magulang, nang biglang natuon ang paningin ni Chen Fan kay Master Zai. O nandito rin pala ito, sambit niya, maayos na raw ba ang mga bagay-bagay sa Dragon Hall? Nagbigay galang si Master Zai, nagsabing ginulat ni Master Chen ang buong mundo puwersahang pinasuko ang US, kaya sino pa raw ba ang mga ngahas na mang-offend sa kanilang Dragon Hall at Baekhyong sect?